Good morning po. Isa pong mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. So tayo po ay nasa chapter 73 na po ng mga awit or ang tawag po ay Psalm of Asaph. Yan. So brief background lang po about Asaph. Siya po ay isang Levita na pinapangunahan ang isang choir, no, sa templo. So mga awit po sila at ang kanya pong pangalan ay ating pong matutunghayan simula sa chapter na ito hanggang chapter 83. Ayan. So, pinamagatan ko, no, yung aking pong sharing ng ating pong devotion ngayong umaga na losing our footing. Sa literal po na kahulugan ng losing our footing ay we slip, nadulas, no, we stumble, no, natisod, and we fall o na tumba. So tayo po muna ay manalangin. God, Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin. At again, O Lord, kami po ay makikinig ng inyo pong salita. O Lord, i-bless niyo po ang aming pong gawain ngayong umaga at kayo po ay mangusap sa amin upang Lord, kami po ay inyo pong baguhin. Ang salita ninyo ay aming pong i-apply sa aming pong mga buhay, Panginoon. O Lord, salamat po sa opportunity na ito na binigay niyo po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan po. So, again, pinamagitan ko po ang ating pong devotion na losing our footing. So, madalas po na nadudulas, natitisod, at natutumba po tayo kung yung ating pong mga paa ay maaring hindi po firmly na tayo po'y nakatayo, no, sa ground. Lalo na po sa panahon na tayo po ay maaring nalilito tayo, confused tayo, nagdududa po tayo, nagda-doubt po tayo. Ngayon po sa unang talata ng chapter 73 ay pinahayag po ng author ang kabutihan ng Diyos, lalo na po sa mga may busilak at malinis na puso. Pero sa mga sumunod na talata, mapapansin po natin mga kapatid na tila na iba po yung tono, no, ng writer. Sa verse 2, sabi niya, ngunit ang sarili halos bumagsak sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. Ngayon, ang tanong po ay ano yung naging dahilan ng halos pagkatumba ng taong ito? So, sa atin pong pagbasa sa mga sumunod na mga verses, sa verse 3 hanggang 16, mababasa po natin na nagkaroon po ng struggle ang author, no? Umpisa po, no, ang ganda ng kanyang pahayag sa Diyos na mabuti ang Diyos. Pero sa next na verse, nagkaroon siya ng struggle, no? Kanya pong pinipilit na unawain yung pagkawalang katarungan sa mundo. At siya po'y natukso na mainggit sa mga masama na tila umuunlad sa buhay. Kaya ang sabi niya dun sa verse 3, sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masama. Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, kataway malakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Sa ibang version po ng Tagalog, nainggit ako. Sabi niya, nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, nakaranas na ba kayo ng ganito po, no? Na mainggit kayo? Na kung sino pa yung masama, siya po yung umuunlad.
So, sabi niya sa verse 12, talon po tayo sa verse 12, ganito ang buhay ng masama. Wala nang problema, yumayaman pa. Yan. Bakit ganun? Sabi nung author, di ba? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at pag layo sa kasalanan? So ano po yung mararamdaman natin sa tema ng writer na ito na si Asaph? No, ramdam po natin mga kapatid yung galit niya, no? Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay mag-ingat. Kasi kung paiiralin po natin ang inggit o tayo po ay magduda or we question, no, God's justice, katulad po nitong author na ito, sasabihin niya na yun nga, no, matutumba ako. We will surely stumble at tayo lang po ay mahihirapan. So ano po yung magiging solusyon po natin? Of course, ang solusyon po ay matatagpuan po natin sa salita ng Diyos. At ito po ay matatagpuan din dun sa sinulat ng author din mismo. Na kung babasahin po natin ang verse 17, ang sabi niya, pero nang pumunta ako sa inyong templo, o sa ibang version po ay santuario, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Talon po tayo sa 23 and 24. Ngunit, patuloy akong lumapit sa inyo at inakay nyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo. So, nakita natin, mga kapatid, na sa kanya pong pagpunta ng templo, yung patuloy na paglapit niya sa Diyos para akayin siya o magpaakay siya, magpagabay siya, ang nagtama, no? Yung nag-correct ng kanya pong pag-iisip o ng kanya pong pananaw. So, dahil sa kanya pong pagpunta sa santuario ng Diyos, no, naunawaan niya ngayon na ang kasaganaan ng mga masasama ay panandalian lamang at yung kanila pong wakas ay kapahamakan. Kaya ulitin ko po yung sinasabi ng 17, pero nang pumunta ako sa inyong templo, dun ko naunawaan ang kahinatnan ng masama. So, ibig sabihin ba ito ay pagpunta lamang sa pagpunta sa church? Ang sagot ay oo. Di po ba? Pero hindi lamang yung literal na templo o tayo po magsisimba lagi linggo-linggo. Of course, no, in-encourage ko kayo mga kapatid na mag-church po tayo every Sunday, but hindi lamang po yun. Di ba? May iba pong bagay, yung talagang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Yun po yung magpapaunawa po sa atin na kung tayo po ay nagda-doubt sa buhay natin, tayo po ay balisa, no? Balik po tayo, no? Doon po sa scripture. Balik po tayo sa salita ng Diyos. Kasi nga ang verse 18 ang sabi na na-realize niya na ang tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan at binabagsak sa kapahamakan. And lastly, ang pinaka-importante din po na natutunan dito ng author o ng writer na si Asaph, na-realize po niya na siya pala ay naging bitter. Ayan. Anong sabi po ng 21? Okay, kung buksan natin po yung chapter 73, sa NLT, ang sabi, then I realized that my heart is bitter, and I was all turned up inside. I was so foolish and ignorant. I must have seemed like a senseless animal to you. So, yun naman po ang mahalaga dito mga kapatid. No? Na ma-realize natin na, ay, ako pala ang may problema.
hindi yung ibang tao. Okay? Siya ay naging ignorant. Kaya importante po talaga mga kapatid na tayo po ay mag-connect. Kanino po tayo mag-connect? Mag-connect po tayo sa kay Lord, sa kanya pong salita, sa ating pong mga kapatid sa church. So, ang simula ng pagbabago ay yun nga, no? Ma-realize natin na yun nga, maaring tayo po ay bitter, foolish, ignorant, and therefore kailangan natin ang Diyos. So, dito po ako magtatapos. So, ano po yung magiging aplikasyon or application natin sa buhay natin? Well, meron po akong i-share na dalawang bagay. Una, na kapag tayo po ay nahaharap sa mga panahon na tayo po ay nagdududa, again, hanapin natin ang Diyos sa kanya pong santuaryo, meaning tayo po'y manalangin, makinig sa kanya, no? Mag-aral tayo ng kanyang salita, no? Let's seek the Holy Spirit, mag-abide tayo ay mababago, no, yung ating pong pag-isip. So let's renew our minds, no, through God's word. And number 2 ay kailangan natin tandaan yung sinasabi po ng Isaiah 55:8-9. No? Ang sabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. So, kung nakikita mo na bakit itong taong ito napakasama, siya pa yung yumayaman, siya pa yung umuunlad sa kanyang buhay, samantalang ako, sinusunod ko ang lahat ng utos ng Diyos, ito yung ginagawa ko, gumagawa ako ng mabuti, ba't parang ganon, ba't parang hirap ako? Mga kapatid, again, diba? Yung pamamaraan ng Diyos, yung pag-iisip ng Diyos ay napaka layo kaysa sa atin. So, bahala na ang Diyos. Tama ba? No? So, yun po, no? And sana po this morning, no, ay meron tayong baon. Tayo po ay na-remind sa salita ng Diyos. Baunin po natin, no? Itong chapter 73 na para hindi tayo basta-basta mabubuwal. At ito po yung last na gusto kong i-share sa inyo na matatagpuan po sa verse 26-28. Sabi niya, my health may fail and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. Those who desert him will perish, for you destroy those who abandon you. But as for me, how good it is to be near God. I have made the sovereign Lord my shelter, and I will tell everyone about the wonderful things you do. Ayan. So, let's share our faith. Tayo po ay nawa maging testimony. No? Yung buhay po natin ay magiging testimony sa iba na nagdududa, no? Na nagda-doubt o nako-confuse. So yun po mga kapatid, yung atin pong devotion ngayong umaga sa chapter 73 ng Psalm. Ayan. So yun po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Tayo po yung manalangin. God Heavenly Father, yes, napakasarap po na kami ay makinig sa inyo sa pamamagitan po ng aming pong devotion. Again, O Lord, sa umagang ito ay meron naman po kayong mga na reminder sa amin, Panginoon, about your word. And yun nga po, para hindi kami mawala
mabuwal, matumba, Panginoon, madulas, Panginoon, sa aming kinatatayuan na para kami maging matatag. Kailangan, Lord God, na kami po ay kumapit sa inyo pong salita, na kami lagi ay pumunta sa inyo pong templo, sa inyong santuario, upang pag narinig namin ang salita ninyo, ito po yung magpaparealize sa amin, alala sa amin, Panginoon, na ah, dapat ay kumapit lamang kami sa inyo, Panginoon, na magtiwala kami sa inyo, Panginoon, at hindi po sa sarili po namin. O Lord, may mga questions kami, may mga doubts kami, confused kami about sa kung ano po yung nangyayari ngayon, Panginoon. But Lord, kayo po ang may control ng lahat. Kayo po, ito plano ninyo, Panginoon, at meron kayong tinuturo nito sa aming mga buhay. Napakabuti niyo po sa amin, kayo tapat sa amin. Salamat po, Panginoon. At i-bless niyo po ang aming araw. Lord, inaasahan namin ang inyong pong pag-iingat, and sa mga kapatid ko na nakakaranas po ng kalungkutan, o sila po ay may sakit, Lord, I pray and I apply the precious blood of your blood, Panginoon, sa kanila, sa katawan nila, Panginoon, at ang kagalingan ay nawa kanila pong masumpungan. Ito po, O Lord, ang aming pong dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, at lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po, and God bless everyone.